Pilipinas, ang oras po 6:39. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH Usapang Legal kasamang Panyera ng Bayan. Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Kumusta po kayo ngayong araw ng Thursday? Ayan, medyo maulan kanina. Kumusta na po ba ang palagay ng panahon ngayon? Anyway, magandang talakayan po tonight. Usaping hiwalayan, annulment, declaration of nullity of marriage, and legal separation. Take your pick. Kung anong remedyo ang gusto ninyo, but syempre, hindi ito nakabatay sa kung anong gusto ninyong remedyo. Bakit? Kasi depende po sa inyong sitwasyon. Depende kung anong ground, no? Hindi nyo pwedeng sabihin na, yan na lang ang ground ko para sigurado. Kailangan, no, totoong nag-i-exist ang ground. Usapang Legal. At saka ito pa usapin kung pwede ba na matuloy ang annulment of marriage kahit na nasa ibang bansa pa ang inyong asawa or ang inyong ex. Ano? Sabi ng mga Kapampangan, ang inyong hex. Ayan. Ay, ano daw. Ito po ay red orange yung suot ko. Red na red daw, red orange. Sabi ng Kapampangan, orange. Anyway, kamusta po kayo? Masaya ang ating talakayan tonight, bagaman at hindi po kagandahan yung hiwalayan. Syempre, kapag nagkakaroon ng paghihiwalay, syempre masakit yan sa puso, masakit sa dibdib. At kung sakasakali po na legal ang hiwalayan, may aray sa bulsa. Usapang Legal. Kaya naman ang tanong, attorney, magkano ba? Pangalawa, attorney, pag ako ba na-anal, no? Kapag ako ba ay nag-file ng petisyon, ano ba yung chance ko na mag-grant or mapanalo ko ang kaso, no? Kasi automatic ba ito, attorney? Yung mga nasa internet, nasa Facebook, ang sabi po non-appearance, no? Magbayad lang daw po ako ng 350,000. Alam niyo po, merong sitwasyon. Maikwento ko lang, imarites ko lang sa inyo. Meron akong kakilala na ang nangyari sa kanyang kaibigan, ito, minarites lang sa akin ng kaibigan niya. Nagbayad siya ng 350,000 all-in na daw. At ang sabi, dahil OFW itong kliyente, magpapaanal, kami na po ang bahala. No? At meron po ako mga tao sa loob ng korte at after mahigit isang taon or after isang taon po, lalabas na kagad ang desisyon. Di asang-asa naman itong OFW, no? Syempre, kumikita ng medyo malaki, no? Nagbayad, full. No? Tapos, sabi, attorney, bibigyan ko nga sana ng bibigyan sana nga niya ng bonus Mapaana lang kasi magpapakasal na siya sa isang AFAM. Usapang Legal. Nakatanggap nga po siya ng desisyon, kopya ng desisyon ng korte. Sabi, granted ang annulment at ang ground, psychological incapacity. Ayan. Ngayon, no? Siyempre, kapag po nakuha ninyo yung decree of annulment o yung desisyon ng korte na nag-grant ng annulment ninyo or a petition for declaration of nullity of marriage, hindi po dyan nag-i-stop yung proseso. Bakit kanyo? Kasi meron pa pong requirement of recording. Yung recording na ito, bago pa po yung recording, meron munang certificate of finality na i-issue ang korte. After ng certificate of finality, i-record po ito. Saan? Doon sa city or municipal civil registrar, no? Kung saan kumbaga sa municipal civil registrar of the place kung saan na-grant yung petisyon. Maliban pa dyan, bibigyan din po ng kopya, ipaparehistro po ito doon sa civil registrar
kung saan naman ikinasal. So, bali dalawa. At pagkatapos nito, saka pa po i-record sa Philippine Statistics Office, dating NSO. Usapang Legal. Ngayon nandun sila sa ganung proseso. No? Ay pagkamukat-mukat mo, hindi pala totoo. Peke yung, mukhang totoo yung desisyon, ay mga tatak-tatak pa. Pero pag double check, alam nyo po ba, hindi makakuha ng certificate of finality doon sa korte. Bakit kanyo? Peke pala yung binigay ni attorney. Usapang Legal. Ayun ang napakasaklap, no? So may mga manluloko pa din po sa kahit anong hanay. Kahit anong hanay ng propesyon, may mga ganyan po talaga, may mga rotten eggs. Kaya nga po napakahalaga monitored ninyo at hindi kayo papayag dun sa no appearance dahil ay sunog ang pera nyo dan, walang mangyayari sa petisyon ninyo. Usapang Legal. Ayan po at iba pa ang ating tatalakayin, hindi po yung chismis, kundi yung mga maari pong makatulong, kwentong maaring makatulong kung sakasakali. Kaya naman, feel free to share our discussion tonight dahil hindi naman po lahat ng kasal, hindi lahat ng pag-aasawa ay successful. Marami nga yung iba dyan, ay attorney, wala naman pong forever Usapang Legal. Totoo ba yun? Nag-agree ba kayo doon? Feel free to share our discussion tonight. Kaya naman, no? Yan po ay libre, no? Baka kayo may questions din, pwede po ninyong ipadala bilang comment sa DZRH TV 4K live stream, gayon sa YouTube, no? Binabasa ko po ang inyong mga questions diyan. O kaya naman po sa DZRH News Television Facebook page, sa DZRH News Facebook page bilang comment sa ating live feed tonight. Usapang Legal. RHTV, paki-flash nga yung ating question dyan. Attorney, gusto ko na po sana legal na makipaghiwalay kasi matagal na po kaming hiwalay at may kanya-kanya na po kaming partner. Pwede po ba matuloy ang kaso kahit wala sa Pilipinas ang ex ko? Yan ang tanong. Usapang Legal. Alam nyo po maganda rin nagkaroon ng mga pagbabago sa ating rules of court, sa mga proseso. Kasi lahat po ng pagpa-file ng kaso, lahat ng pagsagot sa mga kaso, meron pong proseso na prescribe ang ating Supreme Court. At lahat ng ito ay nakapaloob sa rules of court. Merong rules of civil procedure, merong criminal procedure, at meron din naman po yung provisional remedies. Meron din tinatawag na rules on evidence, Kanya-kanya po 'yan at specific ang batas, Very particular po ang batas dito. Usapang Legal. At kasama po, kapag ka po magsasampa kayo ng kaso, lalong-lalo na po dito sa annulment or declaration of nullity of marriage or legal separation, kasama po dyan yung pagpapadala ng kopya doon sa kabilang panig, doon sa asawa ninyo, doon sa ex ninyo, Bakit kanyo? Dahil kasama po ito sa tinatawag na due process at ang atin pong Solicitor General sa pamamagitan ng itinalagang prosecutor, city or municipal prosecutor or in short si fiscal, nagtatalaga po ito ng prosecutor to protect the interest of the state kasi ang pag-aasawa po hindi lang dalawang partido kayo, may pakialam ang estado. Bakit? Pinoprotektahan, pinangangalagaan ang sanctity of marriage. Usapang Legal. So bagaman at kayo lang dalawa ang nagkasundo na magpakasal, ay di ba dumadaan tayo sa proseso ng pagpapakasal. In fact, merong marriage license kapag ka tayo ay magpapakasal, maliban na lamang kung ito ay pasok doon sa mga exception na isinasaad po ng batas. But generally, halos sa lahat ng pagkakataon, requirement po ang marriage license. Usapang Legal. Sasagutin po natin itong question ng ating tagapakinig sa atin pong pagbabalik. Magandang gabi po muna sa inyo, Segundo Perol. Magandang gabi, Tita Ami Miraflor Garcia, gayon din sa iyo Gael Enriquez Henry Dolohan, si Jasper Klexter, gayon din sa iyo
Gael Enriquez, Annabel Fuentes sa San Jose Occidental, Mindoro. Magandang gabi sa iyo, Kenneth Arevalo. Si Teresa Sagid, uy, kababayan ko ito. Magandang gabi din sa iyo, Jerry Sumagaysay, Ivy Gutierrez, Daddy Ruel Resio, Kenneth Arevalo, Ivy Gutierrez, Jericho Ferrer, Chonalyn Seco, Jerry Sumagaysay, Ray de la Cruz, at Tita Ami Miraflor Garcia, si Joy Garimbao, at si Ricky Soriano. Magandang gabi po, lalong-lalo na dyan sa mga taga Las Piñas. Usapang Legal. At magbabalik pa po ang DZRH, Usapang Legal, Usapang Annulment of Marriage. Ilan po muna mga paalala, pero bago yan, dahil 86 years na po or 86 years na po ang DZRH sa Martes, July 15, 2025. Invited po kayo sa aming Grand Stickering Campaign. Dalhin lamang po ang inyong sasakyan, kung merong sasakyan, sa DZRH parking lot sa V. Soto Street sa CCP Complex sa araw po ng Martes mula alas 7 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi, at magpadikit ng DZRH sticker sa inyong sasakyan. Pwede pong manalo ng instant premium na cash o grocery items. Plus, may libre pa pong palugaw at pagupit. May pamasahe, ay kailangan ko ito, sa mga Cambio King. Ay, paano ba yan? Cambio King na pupunta. Magkita-kita po tayo sa DZRH parking lot, V. Soto Street, CCP Complex sa Martes, July 15. Kung hindi po ninyo alam kung saan ito, no? Hanapin niyo po ang DZRH, hindi po doon. Nasa tabi po ng Star City ang DZRH. At pwede na rin po kayong mag-Star City. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Magbabalik po tayo. Ilan po muna mga paalala dyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik po DZRH, Usapang Legal kasama ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Usapang annulment tayo ngayon. Actually, yung annulment po, nagagamit natin interchangeably, no? Actually, sa totoong sa korte po or sa usaping legal, yung annulment po napipertain doon sa strictly speaking or legally speaking. Pag sinabi nating annulment, valid until annulled. May bisa ang kasal ninyo, pero for some reasons ay ito po ay pwedeng ipawalang bisa, pwedeng pawalang bisa sa pamamagitan ng pagpepetisyon sa korte para sa annulment of marriage, kasi maaring may depekto, kasama na yung mga panloloko, at iba pa, so tatalakayin din po natin yan later on. Pag sinabi naman pong declaration of nullity of marriage, kasama po dito yung psychological incapacity, bigamous marriage, ikaw yung pangalawang asawa pero kasal pa pala, sa totoo lang, kasal pa pala at validly existing pa yung unang kasal. So yun po ay bigamous marriage, at yun po ay ibig sabihin void ab initio, parang hindi ka rin ikinasal, void from the very beginning, o kaya naman wala pa sa tamang edad. Anong ibig sabihin nito? Ay, attorney, kinasal kami 17 anyos, 16 anyos, kaya lang ang tagal na po namin nagsasama Usapang Legal. Yan. Marami pa pong mga grounds ito, so yun po yung declaration of nullity of marriage. Meron din pong tinatawag na legal separation, pero sa legal separation, kasal pa din kayo. Yun nga lang, pinapayagan na po kayo na hindi magsama sa iisang bubong. At yung usually sa ganito pong legal separation, yung nagkasala o nagbigay ng dahilan para sa legal separation, patuloy ang pagsusustento sa asawang inosente at sa kanilang anak. At the same time, si inosenteng asawa ay nananatiling tagapagmana nitong nagkasalang or nagbigay ng ground para sa legal separation, pero itong may kasalanan o nagbigay ng ground for legal separation, hindi na magmamana
no, doon sa kanyang innocent spouse. Usapang Legal. Now, dakwan po natin yung question, yung unang question yung kanina. No? Attorney, gusto ko na po sanang makipaghiwalay kasi matagal na po kaming hiwalay at may kanya-kanya po kaming partner. Pwede po bang matuloy ang kaso kahit wala sa Pilipinas ang ex ko? The answer is yes. Kasi alam nyo po, no? Doon po sa ating rules of court, no? Kasama po, meron po mga paraan, no? Na, paraan para makapag-serve nitong notisya, summons, no? At iba pa, yung mga dokumento, yung petisyon. Kasi requirement po ng batas, ng rules of court, na kapag ikaw ay nag-file ng petisyon, yung other party ay copy furnished o merong kopya na papadalhan din po. At in fact, kailangan ng pruweba na kapag padala kayo sa kanya. Pero meron pong ibang mga pamamaraan, ano? Hindi po limitado sa personal service. Ano yung personal service? No, ipapadala personal o idadalhin personal doon sa tao, no, doon sa ex mo. O kaya naman yung tinatawag na substituted service. Ano ba yung substituted service? Kapag ka po substituted service, doon sa last known address, idadalhin, isa-serve doon. Kung wala siya doon, ipapatanggap sa kapamilya, no, o doon sa nakatira doon, na at least of legal age, na meron ng kakayahan na mag-determine na may sapat ng disposition at mai-inform siya doon sa nature ng document. At meron din pong tinatawag na service by publication. Ano ito? No? Nagawa ko na po ito in several cases, na dahil nga po hindi namin alam, no, kung nasaan ng lupalop yung ex ng kliyente ko, nagpa-publish po kami sa newspaper of general circulation 3 beses sa 3 consecutive na linggo. Pero ito po, hindi kayo basta-basta magdi-decide, dito na lang ako kasi mura-mura. Ang court po ang nagsasabi kung saan ninyo ipapapublish ito. Kayo lang ang magbabayad at ipoprovide ninyo yung dokumento na ibinigay ng korte. Usapang Legal. At meron po ngayon, dahil nga po tayo ay signatory doon sa Hague Convention, narinig niyo yung Hague, hindi lang ito limitado doon sa kaso ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ilabas po yun sa usapan, na-mention ko lang dahil familiar sa atin yung Hague. Pero meron pong tinatawag na the Hague Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters. Ito yung, in short, tinatawag na Hague Service Convention na nakikipagtulungan po yung mga signatory na bansa para makapag-serve ng dokumento. Usapang Legal. Merong pagkakataon merong pagkakataon na sasabihin, ipapublish nyo, ipaserve ninyo doon. Ay, paano kung walang pera ang kliyente mo na para mag-serve pa extraterritorial o sa ibang bansa? Ay, mahirap yun. Pero ngayon, ang maganda po dyan, kaya napakahalaga po kahit iwalay na kayo ng asawa nyo, ng ex mo, have a copy or know the email address. Bakit? Kasi na po ngayon digital service, in fact, pag magpa-file ka ng petisyon sa korte, digital na, meron pa ring hard copy, pero primarily sa pamamagitan ng email na meron ng proseso, specific na proseso na nakasaad po sa batas. Usapang Legal. So, posible po na magtuloy-tuloy ang kaso subject to the compliance doon sa service. Ayan. So, hindi po hadlang ang pagiging nasa ibang bansa niya para magtuloy-tuloy ang kaso. Yun nga lang, medyo sa umpisa, medyo may pagkabalam. Bakit kanyo? Kasi unang-una, tedious po ang pagpa-file ng kaso. May mga pagkakataon noong araw, pagka kayo nag-file, later on pa kayo mag-identify ng mga ebidensya. Later on pa kayo mag-identify ng mga testigo. Ngayon, kapag ka po nag-file na kayo ng annulment petition, ito po yung mahabang, pinaka-tedious na proseso because lahat dapat kumpleto na. Meron na din po yung certificate or affidavit, so actually notarized na dokumento, certification na dun nga kayo nakatira sa lugar for at least 6 months prior to the filing of the case. Pati yun pong sketch,
ng inyong residence, no, ng inyong address, kasama din and notarized din po ito, at napakarami pang mga ibang dokumento. Usapan. Kasama po sa pinafile na sa petisyon, no, yung mga judicial affidavits, no, na ang mga testigo, ano yung mga ebidensya mo, naka-identify na din po. Kasi para maiwasan po yung pagkakataon na nandun ka na sa kalagitnaan ng proseso ng annulment, wala ka palang ebidensya, wala ka palang dokumento, wala ka man lang palang testigo. Kaya yun, so ni-requirement na po ng batas. So after that, medyo smooth sailing na po ang proseso. Usapang Legal. Ayan. So, may comment na kaagad. May comment na kaagad. Sabi niya, immoral po ang divorce at annulment. Wala po yan sa Bible. Kaya tayo minamalas dahil sa mga immoral na gawain, hindi na po dapat pinag-uusapan. Actually, meron pong basis sa Biblia itong diborsyo. Makikita po ang word na divorce sa Bible. In fact, yun pong sexual immorality or adultery, sabi nun, sa Matthew 19, verse 9. Paano ba pagbasa? Matthew 19:9. I say to you, whoever divorces his wife, except for sexual immorality and marries another, commits adultery. So may exception, Kung halimbawa daw, kung ikaw ay diniborsyo mo ang iyong asawa, maliban na lamang kung may sexual immorality. So ibig sabihin, pwede kang magpa-divorce on the ground of sexual immorality. Ayan. Usapang Legal. Tsaka yung abandonment by unbelieving spouse. Sa Apostle Paul, sabi niya ganun. Sa 1 Corinthians, sabi niya, if an unbelieving spouse lives, the believer is not bound by that marriage. Ini-imply na valid reason ito for divorce. At isa pa rin po, Jesus acknowledged that Moses permitted divorce due to the hardness of people's hearts in the Old Testament. Yun. So hindi talaga siya alien. Kung ikaw ay believer ng Bible at naniniwala sa Diyos, I think naman mas marami sa atin ang naniniwala sa Diyos, makikita din po ito. Baka lang po yung sinasabi nyo hindi makikita sa Bible, baka hindi pa po ninyo nababasa or hindi po ninyo masyadong naintindihan or na-skip lang po ninyo. Usapang Legal. So it is not really baseless. So even the Bible allows divorce. Mahirap naman pong ipagsisikan ng ating sarili sa taong ayaw na sa atin at hindi lang yun, meron palang ibang kababalagan na ginagawa. Paano, Ikaw pala ay pangalawang asawa, pero validly existing pa yung marriage. So ipagsisiksikan mga sarili. Hindi, kasal tayo, sabi ng Diyos. Yun pala, bigamos yung marriage, 'di ba? So hindi rin dapat na ganoon. But anyway, yun pong annulment of marriage, ibig sabihin valid until annulled ang ating kasal. Ito po ay may mga specific na basehan, yung lack of parental consent kapag between 18 and 21 ang ikinasal at walang parental consent dahil requirement po ito ng batas within 5 years, Yun pong bata, ayun pong, not bata, ito pong party, ikinasal na hindi nabigyan ng parental consent, pwede siyang mag-file ng annulment of marriage. And even the parent mismo na hindi nagbigay ng consent, pwede niyang annul ang kasal ng kanyang anak. Usapang Legal. O kaya pangalawa, yung unsound mind, may insane at the time of marriage, o kaya fraud, yung panluloko, panlilang, panggagancho, halimbawa ikaw ay si babae, nagsinabi, buntis ako, panagutan mo ko dahil buntis ako, dinadala ko ang anak mo. Yun pala hindi naman sa'yo, yun pala hindi naman totoo, So that is fraud, O kaya naman, yung pala bading, homosexual, lesbian. Yung pala hindi talaga gusto ay babae, lalaki din, kabaro niya. Yun, ikasama po yun. Force or intimidation, dyan pumapasok yung ang tawag doon, yung pikot, pinilit, tinutukan ng baril, anong tawag doon, ibang mga term, basta pikot, Kaya lang, kapag
halimbawa, nag-stop na yung pananakot sa inyo, yung threat sa buhay ninyo, nagpatuloy pa rin, nakatatlong anak pa kayo. Ay, hindi na po pwede. Dahil itong mga ito, kailangan maisampa within 5 years, no? From the time of marriage or from the time of marriage. Usapang Legal. Kaya naman impotence, no? Yung hindi maka-perform, not necessarily hindi makaanak, ha? Hindi maka-perform. Yun. Hindi kayang i-consummate ang marriage. Sexually transmissible disease, may STD pala, at incurable. At ito'y nag-i-exist na noong bago pa kayo ikasal or during the kasal, no? Yun, kasama po yun. Usapang Legal. Ito, first question please, RHTV. Attorney, dinaya namin ang edad namin. Wala pa kaming 16 nung ikinasal. Nagpa-late registration po kami para maipakasal. Pero, attorney, 7 years na po since nakasal kami. Nakapagsabi, hindi na daw pwede kasal. Lagpas 5 years na. Tama po ba yun? Ibig sabihin siguro ito, 7 years na since ikinasal sila, may nagsasabi, since matagal na, hindi na pwedeng ipaanal ang marriage. Tama daw ba ito? Usapang Legal. Yun ang understanding ko, Kapag po magpapadala kayo ng mga questions, yung mas linaw-linawan po natin, kapag po ang ground, or ang petition ay for declaration of nullity of marriage, hindi po nag-i-expire, hindi po nagpiprescribe ang inyong karapatan na magsampa ng hakbang sa korte. Yun pong action for annulment or petition for annulment, yun po ang nag-i-expire. Meron lamang kayong 5 taon. Pero kasi, ito pong requirement na dapat ay nasa tamang edad ka na, ay essential po ito na requirement para maikasal. And therefore, hindi ito nag-i-expire. Yung minority o yung wala ka sa tamang edad, yan po ay grant for declaration of nullity of marriage kahit pa later on, Ikaw ay 27 anyos na ako, attorney, tagal na namin nagsasama, since naikasal kami, barred na ba? No, it doesn't expire because at that time of marriage, ikayo ay wala pa sa tamang edad ng pag-aasawa. Usapang Legal. Ngayon, attorney, baka naman po makasuhan kami kasi nagpeke po kami ng dokumento, sinungaling po kami. Actually, kasama po yan sa titingnan, sasabihin sa ni fiscal during cross-examination or cross-examination kasi uupo kayo doon Ikaw petitioner, pauupuin ka ni fiscal o kaya ng kalaban na abogado kung inuupos ito, ikaw ba? Alam mo ba na ganito ganyan na kapag ka ikaw ay nagsinungaling, at ikaw ay pumirma sa isang sinumpaang dokumento, ikaw ay pwedeng managot. Handa ka bang makulong? Tatakot-takutin ka. Syempre, kakabakabahan ka. Ano ba ang sasabihin ko dito? Baka naman ipakulong ako ni fiscal. Usapang Legal. Ayan. Mag-ooperate pa din po yung prescription sa mga ganitong kaso. Ayan. Actually, may ganito po akong kaso na-handled before. But the petition was granted. Ang ground namin is doon naman, hindi sa totoong kasi kapag ka po ikakasal, di po ba, requirement po ng batas na dapat ay meron kang marriage license, lisensya para makapag-asawa o makapagpakasal. Ngayon, itong si kliyente, instead na mag-present ng license, nag-present sila ng affidavit of cohabitation. Ano ba yung affidavit of cohabitation? Sinasabi po kasi sa batas, kapag ang dalawang taong nasa tamang edad, nasa tamang edad, ay nagsama bilang mag-asawa at wala namang hadlang para sila'y magpakasal sa loob ng 5 taon. Yung 5 taon na ito, nag-cohabit sila, nag-live-in sila bilang mag-asawa, ito'y uninterrupted, tuloy-tuloy. Hindi na nila kailangan ng marriage license para makapagpakasal. Kailangan lang nilang mag-execute ng affidavit of cohabitation in lieu of the marriage license. But then ang ginawa ni babae at ni lalaki,
abay si babae at si lalaki nag-affidavit of cohabitation when in fact, hindi naman sila totoong nagsama dahil nasa ibang bansa. Bilang seaman si lalaki, si babae dito nagtatrabaho. So imposible para sa kanila na magsama bilang mag-asawa. Usapang Legal. Sabi ni fiscal, alam mo ba, pwede kang makulong dyan. Pero eventually, nag-grant din po. Kaya wag po kayo magsisinungaling sa inyong mga dokumento. Wag po, dahil maari po kayo magkaroon ng pananagutang kriminal. May kulong po ito. Ayan. So, yun. Now, ito pong sinasabi na sinasabi na sila po ay walang ibig po sabihin sila po ay nagpeke ng kanilang edad, iba pong pananagutan yung kriminal kung sakasakali, pero yung fact, yung katotohanan na wala pa kayo sa tamang edad ay hindi po yan mabubura. At the same time, hindi po na-validate ang isang void na kasal, sa pamamagitan ng pagsasama, or hindi ito nararatify. Usapang Legal. Yun. So next question please. Attorney, 12 years na po kami na hindi nagsasama ng asawa ko. 2 years ago, nagkaroon ako ng girlfriend. Maayos yung relasyon namin hanggang dumating yung time na na-realize niya na mahirap magkaroon ng relasyon sa kasal na tao kasi hindi niya mapakilala sa pamilya niya. Natakot siya at saka hindi din kami pwedeng magpakasal kasi kasado din ako. Kaya kami nagkahiwalay din. Sana maaprubahan sa Senado ang divorce. Gusto ko na din sana makapag-asawa, makapagbuo ulit ng pamilya. Usapang Legal. Actually, ang kailangan po ninyo, una, syempre, dapat meron po kayong sapat na basihan or ground para sa annulment or declaration of nullity of marriage. Yun lang po ang binanggit ko dahil pag legal separation, hindi ka rin naman makakapagpakasal sa iba. At kung halimbawa naman po, salat sa pera, wala, at qualified kayo doon sa tinatawag na indigent, pwede po kayong dumulog sa public attorney's office dahil nag-handle din po sila ng mga ganito under exceptional circumstances. Yun pong walang kakayanan, pinansyal. Kakailanganin po ninyo ng certificate mula sa DSWD, kakailanganin din po ninyo ng certification mula sa inyong barangay. So dapat kaibiganin niyo si Kaap. Usapang Legal. Sana nakikinig yung kilala ko, 100K lang ang binayad sa annulment, sabi ni Gael. Abay, mura yun! Bakit magkano ba ang magagastos? 250, 300, kung may involved pa ang properties, kasi yung filing fee is nasa around 5,000, pero filing fee lang po yun, yung tinatawag na docket. Pag nagsamba po kayo ng annulment, ng petisyon sa korte, nasa 5,000 more or less. Plus, yun pong administrative fees, yung mga service, plus madadagdagan po kung kailangan ninyong magpa-publish, tapos yung mga reproduction of documents, kasama rin po yung mga mailing and all. Now, as to attorney, syempre, meron pong acceptance fee, professional fee, yung iba po pinapackage na regardless kung ilang beses kayo mag-hearing, yun na po yun, wala na siyang dagdag. Yung iba naman po, acceptance fee, meron pang pleading fee or kada dokumentong isinusumite sa korte meron pong bayad at appearance fee. Yung appearance fee po depende po sa inyong kasunduan. But ito po naman ay usually, like for example sa panig ko, ano po ito, staggered, sa ganitong stage, ito ang babayaran mo, pag dumating tayo sa ganitong stage, ito ang babayaran mo. So that kung ako naman po itatamad-tamad at wala akong ginawa, ay hindi na rin po kayo magbabayad sa akin. So ganun lang po. So mas maganda po i-arrange ninyo with your lawyer para din po transparent ang inyong relasyon, ang movement ng inyong kaso. Maganda po na monitor din po ninyo. Plus, this is what I do and I think it's also good na maipapayo ko din po sa inyo na kung kayo po ay nasa ganitong proseso or kahit anumang kaso na kinaharap ninyo or kayo ang nagsampa, yun pong mga dokumento galing sa korte ay mabigyan din po kayo ng kopya. Bakit? Para po at least kampante kayo, nasa ganitong stage na pala ang kaso po. Ito pala ang ginagawa ng abogado ko, para walang gulo at the same time na monitor po ninyo ang inyong kaso. Usapang Legal.
Ayan. So, ano pa? Next question, please. Attorney, ask ko lang, nalaman ko lang, annulled na kami ng asawa ko. Bakit po ganun? Wala naman lang hearing. Pwede po ba ito? Usapang Legal. So, posible ba na makapag-proceed ang kaso ng walang hearing? Hindi, no? Dumadaan dahil pinoproteksyonan, pinangangalagaan po ng korte, ng ating estado, no, ang sanctity ng marriage. Kaya nga po, hindi maari yung sinasabi na, uy, nagpirmahan na po kami na wala na kaming pakialaman, na kami ay naghihiwalay na. Hindi po yun valid. Ang sino mang abogado or sino bang notaryo publiko na magno-notarize nito at magpiprepare nito, maari pong managot sa Korte Suprema administratively, no? Ngayon, nung sinasabi nyo, wala kang alam, posibleng mangyari ito. Bakit kanyo? Kasi halimbawa, no, hindi ka na doon nakatira. Pero yun yung ang requirement po kasi ng batas is, ng rules of court is serve to the last known address. So yung halimbawa nakatira ako sa 747 V Soto Street. Ay, hindi ko alam kung merong ganong address, no? 747 V Soto Street, CCP Complex, Pasay City. Halimbawa lang po kapag ka po ganun, no? Kapag ka po ganun, at ako'y nakaalis na pala doon, maaring doon pinatugpo yung notice. So, posible. Meron din naman pagkakataon, nagpa-publish service by publication sa Rimate, sorry po sa mga mabanggit, sa Tiktik. Ano pa ba yun? O ganyan. Hindi ka naman nagbabasa nun. So most likely, hindi mo yun mababasa. So posible po talaga na maaring mag-proceed ang kaso at mag-grant ito even without your knowledge. Pero imposible na magkaroon ng annulment at mag-grant ito na hindi nagkakaroon ng hearing. Kasi ang mag-a-appear po yung designated prosecutor or fiscal. Usapang Legal. Sabi ni Aunt May, good evening po, Attorney Rina. Okay, si Johnny Dirain, good evening, Attorney. Kasal po kami, pwede ho ba siyang mag-annulment na ala akong pirma? Ngayon po may kinakasama na siya. Hindi po kailangan ng pirma ng other party para makapagpa-annul. Ang importante lang, ma-servan siya ng copy nito. Merong summonses mula sa korte. Hindi kailangan ng pirma. Kapag ka may pirmahan po yan, kasunduan na maghihiwalay, chances are, kasi meron po tinatawag na collusion hearing, collusion investigation, si prosecutor titingnan, nagkukuntsaba ba kayo, nagtutulungan ba kayo para mapaanal ang kasal ninyo. Chances are, hindi ito mag-grant, sasabihin ni fiscal, nagkukuntsaba yan. Kaya po, yung pagpirmahan ay magiging hadlang para mag-grant ang inyong petisyon sa korte. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. At ang dami pa pong mga questions, yung mga nag-message po dito, nag-comment, babasahin po natin yan sa ating pagbabalik. Ilan po munang mga paalala, dyan lamang po kayo. Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Ang bilis naman ng oras. Ang daming questions ngayon Next question please. Meron pa ba, RHTV? Gaano po katagal pwede magpakasal sa iba after maanal? Ayan, yan ang magandang tanong. Pwede ka na ba pag nagdesisyon na ba yung korte? Actually, hindi po, no? Kapag ka po may desisyon ng korte, kailangan munang maging final, no? After my final, ibig sabihin may certificate of finality, kailangan munang ma-record, no? Ma-i-annotate doon sa NSO dati, no? Ngayon IPSA, Philippine Statistics Authority. Without annotation, no? Hindi pa rin valid because of non-compliance doon sa mga requirements. Kaya kung ikaw, halimbawa pangalawang asawa ka at annulled na, antayin mo munang ma-record, no, para valid ang kasal nyo, no? Bago ka magpakasal doon sa boyfriend or girlfriend mo. Usapang Legal. Kami kaunting panahon na lang, antayin mo na. Kaysa naman nagpapakasal ka nga tapos hindi pa rin valid dahil hindi nag-comply doon sa mga requirements ng batas. And speaking of which, no, pagdating sa
yung civil status. Kasi sabi niya, bakit po ba, nasaan yung question na yun? Bakit po ba, sabi ni Len Heron, sa civil status walang indicated na annulled divorce, only single, married, widow, or separated. Kapag ka po separated, no, it follows na yun po ay dumaan sa legal na proseso, maaari i-indicate po ninyo doon. Usapang By the way, unlike po doon sa titulo ng lupa, yun pong di ba sa titulo kapag bago na ang may-ari, bago na, no, nailipat na, ay kinakancel yung title. Dito po sa annulment or declaration of nullity of marriage, ina-annotate lamang po. So matitrace doon, ano na to, pangalawa na akong asawa dahil meron po ditong annotation na siya pala ay kinasal pero na-annul yung kasal nila or declared void yung kasal nila. Usapang Legal. Hila Campo, magandang gabi sa iyo. Sa Chaang Quezon, Rexon Fernandez, Miss Chara Abraham, Archie Valencia, dyan sa Zamboanga City. Naghahandal ako dati ng kaso dyan sa Zamboanga. Nakailang pa ulit-ulit ako dyan pabalik-balik. Magandang gabi, Jerry Sumagaysay. Sabi niya, oy, wag atat, sabi ni Gael. Sabi ni si Tita Ami, Miraflor Garcia, magandang gabi, Lilia Seco, and syempre Rex Louis Seco. Sabi ni Kenneth Arevalo, think twice before signing the most important contract in the world. Ito si Arlene Camba. Hello po, Attorney Rina. Hindi po nag-grant ang annulment ko kahit may kinakasama na siya at matagal na po kaming hiwalay. Okay. Ito pong may kinakasama na o kaya naman po ay merong or matagal ng hiwalay, hindi po ito ground sa annulment or declaration of nullity of marriage. There has to be some other grounds. Ano? Meron tinatawa, sabi niya ganon, 2 times na po kaming nag-file ng annulment, hindi po naging successful. Hindi ko po alam kung alin ang kulang at mali. 20 years na po kung himing hiwalay. Tingnan niyo po, meron pong tinatawag na res judicata. Ibig sabihin final na. Binding between parties, binding na po yung naging decision and therefore, hindi na po ninyo pwedeng i-file ang annulment or ang petition based on the same ground. So, mas maganda po magkonsulta po kayo sa abogado na pinagkakatiwalaan ninyo. At mas maganda rin po yung totoong may experience sa pag-handle ng annulment. Kasi medyo tedious po ito na binabantayan po talaga ito ng estado sa pamamagitan po ng prosecutor, no? Usapang Legal. Speaking of which, magandang gabi po muna sa mga kaibigan nating huwes. Wala po akong kaso sa kanila. Dahil mostly corporate. Magandang gabi po. Mga kabarkada ko ito, mga classmates ko ng college. Magandang gabi po sa inyo. Diyan sa City of Manila. Ay, wala na pala sa City of Manila. Judge Cheryl Alamia Makapagal. Magandang gabi sa iyo. Diyan sa Masinloc, Zambales. Magandang gabi sa iyo. Judge Jen Tabada, magandang gabi. Judge Jerry Robertson Mira, Judge Bernadette Bisok, mga kaklasiko po ito. Usapang Legal. Okay, magandang gabi sa Didit. Sabi niya, kaya napakarami pong mag-asawa ang nagsasuffer ngalan ng kasal dahil mahal magpaanal at napakatagal din po ng proseso. Na assuming po na everything goes smoothly, no? In 2 years, pwede na po kayong annul. Ma-declare na void ang inyong kasal. Basta po, of course, may mga iba pong factors kung bakit nadi-delay. Naatrasado. Bakit? Kasi may mga postponements, may bagyo, may brownout, o kaya naman nagkasakit, no? May mga ganun pong sitwasyon. Usapang Legal. Pero kung tuloy-tuloy po 6 hearings, 7, tapos, no? Lalong-lalo na po kung alerto po ang inyong abogado, no? Nagtumagal lang po anong panahon ng pandemya. But generally po mga ganun, no? Especially ang korte na po mismo ang nagbigay ng timeline at meron ding kumbaga ay may pressure din sa mga huwes para tapusin ang mga kasong ito. At nag-ask attorney kami sa new attorney, nagpapa-psychological incapacity na lang daw kami para manal. Paano po bang proseso if ever? Hindi ko na po masasagot ito, pero yun pong psychological incapacity would entail examination. No? This is already a legal concept, itong psychological incapacity, hindi na po siya medical. No? But then again, medyo komplikado po with the decision of the court in the Tan Atal Andal versus Andal, which we will discuss on Tuesday. Ay,
Hindi pala. Sa Thursday next week, dahil sa Tuesday po is anniversary natin, so mahirap mag-discuss ng annulment. But on Thursday next week, ipagpapatuloy po natin ang usaping hiwalayan at makikisuyo na lang din ako sa aking mga online PA Kenneth Arevalo and Miss Gael Enriquez na i-remind ako dahil tumatanda na ang lola. Tumatanda na po ang panyera ng bayan. Minsan nakakalimutan. But anyway, this has been a fruitful evening. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin. At syempre, yung mga hindi ko nabasa, hindi ko nabate, sa susunod na lang po. Nakasama ko po sa kabilang side si Jeric Barreto, ang aking paborito. At syempre pa mga taga DZRH News TV, mga paborito ko din. Kung sino nakaupo, yun ang paborito ko. Ako pa panyar ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng Panyera ng Bayan. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang